Ngayon ko lang na naintindihan yung bridge ng calculus at saka trigonometry. Kasi kita nyo may trigonometric may derivatives may derivatives na trigonometric, may antiderivative na trigonometric. So meron palang trigonometric substitution. So bukas natin pag-aaralan, masyadong mali yung sarili ko example. So bukas na lang natin bago tayo pumunta ng barangay siguro. Gagawin natin yan. Yung trigonometric substitution na yan. Well, yun lang, no. Nagpapasalamat lang ako na hindi pa huli lahat para malaman ko yan. Kay Sir Randy, kay Sir Alfred, alam ko na siguro hindi ko alam kung kung matatawa lang po kayong dalawa sa ginagawa ko, pero hindi naman po kasi ako kasing talino ng mga, alam nyo na sir, kayo lang naman po higit na nakakaalam kung gaano ko kabobo dun sa mga ganong klaseng bagay. Lalo na nung college, di ba? Kasi lalo na si Sir Alfred, dahil alam naman ni Sir Alfred kung gaano ako kahina sa numero, then kumsay pa yung course ko. Tapos, di ba? Ganun talaga. Alam, si Sir Alfred din yung higit na nakakaalam na meron ako mga kaklase na normal yung katawan, kaya ayaw na mag-aral. Lalo na doon sa mga subject na handle niya. So, papasalamat ako kay Lord na binigyan niya ako ng opportunity na pag-aralan, explore, at kahit papaano, paintindihan ko yung mga ganyang bagay, no? Kailangan ka rin pala mag-explore kasi kailangan alam mo yung derivative, antiderivative, at saka yung identities. Yung ginagamit sa proving identities o dun sa analytical trigonometry, yung mga identities dun, kailangan mo rin. Yeah, lalo na yung trigonometric substitution, gamit dun yung yung Pythagorean identities. Pythagorean identities yun, yung naka-squared yung sine at saka yung cosine. Yun yung gamit eh. Kasi naka-base yun sa right triangle eh. Naka-base yun sa right triangle at syempre, pag sinabi mo ng right triangle, naka-base sa Pythagorean theorem. So, very, very happy but at the same time, challenging itong bagong mapag-aaralan natin. So, yun lang po.